This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines. Nitong May 12 hanggang 18, 2025. Ang ating tatalakayin sa linggong ito ay ang masigasig ninyong hanapin ang mga pinakamahusay na kaloob. So dito matutunan natin ano ba yung mga kaloob at paano ito makakatulong sa ating personal, sa ating pamilya at ang paglilingkod natin sa iba. My dear brothers and sisters, bago tayo magsimula, sa hindi pa po nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para makatanggap po kayo ng notifications sa mga bagong podcast natin na gawa. Doktrina at mga tipan, section 46 hanggang 48. Paano mo malalaman kung ang nararamdaman mo ay galing sa Espiritu ng Diyos? Sa dami ng tinig sa ating paligid ngayon, mula sa social media, balita, opinyon ng iba, paano mo matitiyak na ang pinakikinggan mo ay galing sa Diyos at hindi lang basta emosyon o impluwensya ng mundo? Sa Doktrina at mga Tipan, section 46, tinuruan tayo ng Panginoon kung paano makikilala at pahalagahan ang mga kaloob ng Espiritu na ibinibigay niya sa atin. Hindi lamang ito ang kakaibang karanasan, ito ang mga banal na kaloob na may layuning palakasin ikaw, ako at tayo bilang mga tagasunod ni Jesucristo. Tulad ng mga unang miyembro ng simbahan sa Kirtland, madalas tayo ngayon ay naguguluhan kung alin ang totoo, alin ang galing sa Diyos at alin ang hindi. Pero pinakamaganda na paalaala ng Diyos, ang kanyang kaloob ay ibinibigay hindi lamang sa mga perpekto, kundi sa lahat ng nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga kautusan na ating matutunan at mababasa sa Doktrina at mga Tipan, section 46, verse 9. Ibig sabihin, kung ikaw ay tapat, kahit simple lang ang kaalaman mo, maaari mong matanggap ang Espiritu ng Diyos sa paraan ng personal at makabuluhan sa buhay mo. Tayo ay binigyan ng iba't ibang espiritual na kaloob. Pagkaalam sa katotohanan, pananampalataya, kagalingan, inspirasyon sa wika at higit pa. Ang mahalaga, gamitin natin ito hindi para sa pansariling papuri, kundi para sa kapakinabangan ng iba, para itaguyod ang gawain ng Diyos at itayo ang isa't isa sa pananampalataya. Sa panahon ngayon ng kalituhan, depresyon, inggit at ingay ng mundo, kailangan natin ang gabay ng Espiritu. So paano mo ito matatanggap? Sa pamamagitan ng pagsisisi, panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan at pakikinig sa mga turo ni Jesus. Ang tahanan mo ay maaaring maging lugar ng espiritual na paggabay kung gagawin mo itong lugar ng pananampalataya at pagmamahalan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na buhay na nagbibigay ng mga banal na kaloob sa bawat isa sa atin. Naranasan ko sa sarili kong buhay kung paano niya ako ginabayan sa mahihirap na desisyon sa pamamagitan ng payapang bulong ng Espiritu. Naniniwala ako na ang Espiritu Santo ay totoo at kung lalapit tayo sa Panginoong Hesukristo ng may dalisay na puso, hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. My dear brothers and sisters, sa linggong ito, marami akong natutunan, marami akong dapat baguhin sa aking sarili. Alam niyo po, yung in-laws ko, nag-uusap kami
matagal na po siyang member ng simbahan. Actually, siya yung nagbinyag sa akin. And during his time, I think district president siya nang pumunta ako sa mission. And malaking tulong yung ginawa niya sa akin. Pag-uwi ko sa mission ay siya yung tumulong sa akin para makapag-start ako sa buhay ko. Nag-start ako sa maliit na business hanggang nakapagpundar ako. Doon ko po natutunan sa aking buhay ang kahalagahan ng pagtutulungan. I think that's one of the kaloob na regalo ng Diyos sa atin. Yung tumulong sa iba. Ma-discern natin yung pangangailangan ng iba. Alam niyo po, nabanggit ko yung tungkol sa in-laws ko kasi nag-usap kami tungkol sa klase ng miyembro. May 2 klase pala. Yung una, ito yung mga artificial na members. Yung pangalawa, ito yung mga original na members, no? Parang bago lang sa atin. Sa aking pag-aaral, ganito po kasi yun. May mga tao na nagsasabi na pag nakatayo sila, nagbibigay ng talk, sasabihin nila, mahal ko po kayong lahat and gusto ko po kayong tulungan and ako po ay parating nagsisimba kahit na umulan, umaraw, bumagyo, sumabog mo yung bulkan. Di bang being exaggerated, no? Ako po ay parating nagsisimba, ako ay parating nananalangin, hindi po ako minsan na nag-skip sa panalangin. Kami po ay parating nagbabasa, nagka-come follow me sa bahay, kami ng pamilya ko. Yung parang pag naririnig mo, parang sasabihin mo sa sarili, parang unworthy ko. Yung parang ganun siya. Nakakaramdam tayo na, hala, siguro unworthy ako kasi the way si brother or sister mag-talk, napakaganda, napaka-perfect. No? Sabi nga ng mga students ko, the chosen one. So the point is, that is a artificial member. Kasi niwala ako, wala namang perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. Pag sinabi mo kasi na hindi ka nag-skip ng panalangin, parang, wow, the chosen one ba, no? So, yun yung katotohanan na nakikita natin, di ba? Ito pa yung malungkot dito. After nun, makikita mo pag may mga brothers tayo or sisters na nag-approach sa kanyang klaseng tao. And sabihin niya na, ay, wala akong may tutulong sa inyo. Di ba? Ay, mahirap lang ako. Pero during the time na the way that person talk during sa mga talk, no, sinasabi na napakayaman, they were so blessed, ganito yung mga blessing na tanggap nila. Pero pag time na yung mga maralita hihingi ng tulong, ay nagiging na sila, nagiging poor, no? So doon natin makikita na kailangan nating mag-change pag ganun yung ating pananaw sa buhay natin. Dapat yung biyaya at yung blessing ng Espiritu Santo, ng gift natin to discern yung pangangailangan ng iba, yung discern natin na pagiging totoo. Sabihin natin kung ano yung totoo. Wag tayong magpanggap. Kasi mahirap yun. Kasi pinapaasa natin yung ibang tao. Sabi ko nga, mahirap magsalita sa gitna na mahal ko kayo pag hindi tagos sa puso yung sinasabi natin. Mahirap magsalita na gusto ko kayong tulungan kung wala naman tayong may tutulong. Kung tayo ay tumatakbo, no, sa pagtulong sa iba. Kasi para sa akin napakasagrado po yung mga salitang yun. Isa pa sa mga gift na kailangan natin matutunan is the gift of love. No, ang kaloob ng pagmamahal. Yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Na walang boundaries, walang question. Kasi sabi ko nga, tao lang tayo. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Hindi natin alam kung kailan tayo tatagal sa mundong ito. Meron nga ipinanganak na wala na. Meron naman in their middle age na wala na. Diba? Nag-graduate na sa buhay na ito. Meron naman sa katandaan, nag-graduate na. Meron naman kahit matanda na, nasa 90 na, nasa 100 years old na, hindi pa rin graduate sa mundong ito. No? Kaya napakahalaga ng pagmamahal. For me, yung pagtutulungan sana,
ito yung magiging mas madali sa atin na improve yung buhay natin. At yung taong tinutulungan na hindi naman nag-aabuso at nagbibigay naman ng gratitude na tinutulungan siya at handa din siyang tulungan yung iba na hindi lang yung magtatapos sa kanya. Bless yung taong nagbibigay kaysa tumatanggap. At bless din yung taong nagbibigay ng tapat at may pagmamahal. My dear brothers and sisters, another day na naman po. At ngayong araw na to, ating pag-aralan ang doktrina at mga tipan, section 46, verses 1 hanggang 7. Tinatanggap ng tagapagligtas ang lahat ng gustong sumamba sa kanyang simbahan. Ikaw ba ay isang taong kayang mapadama ng tunay na pagtanggap sa iba? Naranasan mo na ba ang pumasok sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay hindi ka kilala, hindi ka pansin o tila hindi ka kabilang? Sa panahon ngayon kung saan maraming tao ang nakakaranas ng kalungkutan at paghihiwalay, napakahalaga na ang simbahan ay maging isang lugar ng pag-ibig, pagtanggap at pagkakaisa. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 46, verse 1 to 7, pinapalahanan tayo ng Panginoong Hesukristo na huwag isara ang pinto sa mga tao na nais makadama ng espiritual na pagpapalakas. Ang kanyang simbahan ay bukas para sa lahat, maging mga miyembro o hindi. Ikaw at ako at tayong lahat ay tinatawag na maging mga kasangkapan ng Diyos sa pagpapadama ng kanyang pagmamahal. Kapag ngingitian mo ang isang bagong dumalo, tinawag mo sa pangalan o inimbitahan mong umupo sa tabi mo, ikaw ay nagsisilbing kamay ni Jesus para sa taong iyon. Sa mga simpleng hakbang, nagiging mga banal na lugar ang ating mga meeting, mga lugar na gustong balikan ng mga tao dahil sa pag-ibig at espiritu na naroroon. Alam ko na ang simbahan ay lugar ng tunay na pag-ibig kung tayo ay kikilos tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Naranasan ko na ang mainit na pagtanggap mula sa mga kapatid. At iyon ang dahilan kung bakit ako tumibay sa pananampalataya. Ikaw ba ay isang taong kayang magpadama ng tunay na pagtanggap sa iba? So my dear brothers and sisters, maganda yung topic natin sa another day na naman ng pag-uusap natin. Nagustuhan ko yung Come Follow Me kasi pwede mong pag-aralan everyday. Kasi pag kukunin natin siya during Sunday, mahabang discussion yun kasi ilang topic yun sa isang week. So pag atin siyang pag-aralan araw-araw, mas maintindihan natin ang gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Napakaganda din ng topic na to sa Come Follow Me na podcast na ginagawa ko po. Kasi habang nakikinig kayo ay mas naintindihan nyo at ganoon na din sa mga hindi na nakakakita or malabo na yung paningin. Maganda po ito kasi napapapakinggan nyo pa rin ang mga salita ng Diyos. So sa ating topic na ikaw ba ay isang taong kayang magpadama ng tunay na pagtanggap sa iba? Habang gumagawa ako ng lesson, may pumasok sa isip ko isang kwento na aking narinig sa mission ko. Isang matanda na kung saan mahirap makikita natin sa kanyang damit na hindi nalabhan or may mga anong tawag doon? Parang lumang damit yung sinusuot. Tapos si brother hapa na parang na-stroke siya. No? Na mahirap maglakad.
Now sa jeep, may nakaupong mga membro ng simbahan. Tapos nag-uusap sila. Nakita nila si brother na nakaupo sabay nila. So medyo nagkaroon sila ng gap kasi akala nila magnanakaw o di kaya'y mahirap. So as first na pumapasok sa tao, pag hindi sa in tune sa banal na espiritu, ayun ang nangyayari. Medyo magagap yung tao na yan. Tapos nag-uusap sila about sa simbahan, nag-uusap sila about ministering, or noon, balikan natin yung salitang home teaching. Habang nag-uusap sila, habang palapit na sila sa simbahan, ay pinauna silang bumaba ng brother na to. Kasi nga meron siyang stroke. Mabuti na lang si brother ay merong apo na dala-dala. Apong batang babae. So naunang bumaba yung mga member ng simbahan. Tapos si brother inaakay ng kanyang apo pababa. Doon mismo sa harap ng simbahan. Nang tumatawid yung mga membro, parang nagtaka sila bakit sa harap ng simbahan. And then, nang tumatawid na yung mga membro, tumatawid din yung matandang lalaki kasama yung apo niya sa pag-akay-akay sa kanya. Medyo nahuli lang si brother kasi nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon. So, nagtaka yung mga member, tinitingnan nila. And then bumalik sila and inakay nila si brother. Sabi nila, saan ka pupunta? Brother, samahan ka na namin. Tapos sabi ni brother is magsisimba ako sa simbahan ninyo. Kasi tinuturuan ako ng mga missionary, tinuturuan ako ng missionary this week. And inibitahan nila ako na magsimba. And kaya andito ako ngayon. Doon na naman ng member yung kakulangan nila. At hindi ko rin sila masisi. Siguro dahil naging busy sila. And kanya-kanya kasi tayong sa buhay natin. Pero kagandahan is hindi huli. Naramdaman nila na in need si brother ng tulong. So my dear brothers and sisters, in this situation na makikita natin, napakahalaga na magbigay tayo tuon sa banal na espiritu. Na maramdaman natin yung nasa palibot natin. Na yung ating pinubuka ng ating mga bibig, yung sinasabi nating pagtulong sa iba, yung sinasabi nating kapwa-tao, ay nagagamit natin sa aksyon. Siyempre, pumasok sila ng mga membro hanggang si brother andon, and then nadama ni brother yung pagmamahal ng mga membro. Hanggang doon na nga pinag-usapan kung paano tulungan si brother somehow, yung mga damit na hindi na kasya or naiitabi ay naitulong nila kay brother. Napakahalaga ng pagtutulungan. Kaya sinabi nga dito na ikaw ba ay isang taong kayang magpadama ng tunay, no? Ang term dito is tunay. Hindi siya artificial, kundi tunay na pagtanggap sa iba. Diba? Yung pagtulong na walang limitation. Yung pagtulong na buo. Yung pagtulong na walang pagdududa. Na isa pang situation na gusto kong magitin dito in terms sa pagtulong o pagbigay natin ng tunay na pagtanggap sa iba regarding kung anuman ang kanilang dadadaanan. Ito po ay na-address ko sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin na hindi na nagsisimba ng matagal. Mga kaibigan natin, mga kapatid natin na nahihirapan. Ito po ay para sa inyo. May isang miyembro ng simbahan na matagal nang hindi nagsisimba.
mga more than 20 years na. Dahil sa rason na sa kanyang middle age, sabihin nating mga 30, ay na-offend siya sa simbahan. Before, napaka-active niya sa simbahan. Tinawag siyang branch president. Kaso, yung alam niyo po yung feeling, no, na pag-uwi mo sa mission, yung pang tuloy-tuloy yung buhay mo. Pag-uwi mo sa mission, temple marriage, nagkaanak ka, na-bless yung buhay mo. And then dumating sa punto na nawala ka. Yung parang isang araw gumising ka na lang na hindi mo na inaalagaan yung blessing. Hanggang dumating siguro yung hirap. And then dumating yung tinitingnan mo na yung mga mali ng iba. Ito yung tinatawag nating turning point sa buhay natin. Hanggang na-offend si brother. Hanggang di na nakapagsimba for 20 years. Isang araw, si brother ay siyempre ito yung routine niya. Umiinom, barkada. Isang gabi uminom siya hanggang magdamag. Umuwi siya ng kinaumagahan. Habang nagdadala siya ng tricycle, muntik na siyang mabangga ng truck. And doon natauhan siya. Parang yung lasing niya parang biglang nawala. Imagine natin, napakadami nung nainom ni brother. Hanggang nakaupo siya sa labas ng bahay nila. Nag-iisip siya. And ito yung parang turning point pabalik sa buhay niya na parang tinatawag ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng second chance sa buhay ko para magbago. Ang ginawa ni brother, sabi niya, kailangan kong magsimba kinabukasan. Nakatulog si brother mga 5 o'clock na dahil sobrang lasing. Nakagising siya na 9 o'clock ng umaga. Pumunta siya sa simbahan. Late. At yung damit na sinusuot niya, naka-t-shirt lang siya. Nakapantalon. At nakatsinelas. Dahil sa nagmamadali. Hindi na nakapaligo. No? Medyo may baho pa ng alak. Nang pumasok siya sa sacrament meeting, tinitingnan siya ng mga membro. Siyempre, bilang matagal nang hindi nagsisimba, parang nahihiya ka. Either yung tingin na yon is tingin ng pagtanggap or tingin ng paghuhusga. Kasi late siya pumasok. Mga 9:30 na, nagsasacrament na partake na ng sacrament. So dumaan siya doon sa likod. Tapos umupo siya sa gitna kasi puno na yung likod eh. Iba kalamitan yung mga miyembro nakaupo sa likod. Tapos sa harap bakante. So wala sang choice doon sa umupo sa medyo gitna. Kasi yun yung mga vacant space. Nakaupo siyang ganon. Nakaligtaan ni brother na yung cellphone niya ay hindi naka-silent mode. Merong nag-text sa kanya yung mga yung mga advertisement, di ba? Dahil may katandaan na si brother na sa 50 na. Biglang tumunog yung cellphone sa gitna ng sacrament meeting, may nagtutok. Tiningnan na naman siya. Yung tingin na either tingin ng pagmamahal or tingin ng paghusga, yang hiya si brother. Yung mga katabi niya, parang tinitingnan siya kasi mabaho ng alak, magulo yung buhok, bang hindi ka aya-aya. Tapos medyo yung space sa kanya ay medyo nawala. Kasi yung mga tao pupunta sa gilid, sa kanan niya, sa gilid, sa kaliwa. Sabi ni brother sa kanyang sarili, natutuwa ako kasi dahil bago ako dito nakapagsimba ulit, ay binibigyan nila ako ng space para na maging maaliwalas yung pag-upo ko. Nagiging positive na lang si brother. Nakita siya ni Bishop. At si Bishop ay
close friend niya pala noon. Na-prompt si Bishop na i-invite si brother na mag-share na kanyang testimony. Nagulat yung mga membro na mga bago, mga luma, dahil kilala nila si brother na yung parang anong tawag doon? Yung nagiinom. May tawag kasi doon eh. Yung parang parating nagiinom. Parang ganon. So parang tinitingnan siya uli. Sabi ni brother, ano ba to? Ito ba yung tingin ng pagmamahal o tingin ng paghuhusga? So nang andun na si brother sa pulpit at nakapagsalita, sinabi niya, alam niyo po, pag ako po yung nanginginom, sabi niya, pag ako po yung pumapasok sa bar, ay andun na po yung mga tao o nag-a-usher na gumingiti sa akin na sabi, pasok ka. Sa loob, andun yung mga kaibigan ko, tuwang-tuwa at excited na makita ako. Andun yung happiness kasi makapag-share ka ng mga sama ng loob mo, mga happiness mo. Nang sumuka po ako, so sobrang dami ng ininom, may nagpupunas po ng sinukahan ko, sabihin, okay lang yan sir, walang problema, andito po kami. May nagbibigay sa akin ng towel para napunasan yung aking mukha. Paglabas ko, akay-akay ako ng mga tao, mga kaibigan ko palabas. Tapos yun na yung talk niya at sinabi niya kung paano siya tinawag uli ng Panginoon na bumalik sa simbahan. Hindi niya na binanggit yung nangyari sa simbahan. Ako na yung magbabanggit. My dear brothers and sisters, if nararamdaman ninyo sa mga matagal na nang di nagsisimba, nang makabalik kayo, ito yung naranasan natin, na yung tingin ng pagmamahal ba o tingin ng paghuhusga. Naway tanggapin natin yung bawat isa, regardless kung matagal na sila di nagsisimba. Tanggapin natin sila na may pagmamahal, yung tunay na pagtanggap sa iba, na mga kapatid din natin. Mas blessed tayo kasi nasa simbahan tayo. Mas blessed tayo kasi nararamdaman natin yung blessing ng Panginoon. Sila, mas kailangan nila yung blessing kasi for 20 years or more than that, hindi na sila nagsisimba. Mas kailangan nila. Mas kailangan nila ng awa natin, ng pagkakaintindi natin, ng pagmamahal natin at suporta natin. Alam ko na lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay at kaya natin magbago ngayon. Ngayon, kailangan natin pwede magbago, pwede natin ipadama. Sabi ko nga, yung mga problema ko sa buhay, mabigat na yun para sa akin, no? Kailangan ko lang na bigyan ng tuon na hindi ko na kailangan na problemahin yung problema ng iba. Pag wala naman akong maitutulong sa kanila. Kasi halimbawa, wala naman akong maitutulong, the only tulong na pwede kong ibigay is bantayan sila. Nakakapagod yun sa akin kasi wala naman akong naitutulong sa kanila. Unless, kung pwede kong maitulong is yung pagdarasal, yung fasting. Simpleng pakikinig sa problema nila. Pag pumunta sa'yo, paulit-ulit na lang na sinasabi yung problema, hayaan mo na. Makinig ka lang. Ito yung pinakamalaking tulong na pwede nating ibigay sa kapwa natin. Napakaganda po pag meron tayong kaibigan. Tunay na kaibigan. Isa po doon yung ating pinakamaganda ay si Jesucristo, ang ating Diyos at ang ating Ama sa langit. Hayaan po natin na mapadama niya sa ating pagmamahal at ipadama natin po yun sa ibang tao. May bagong araw na naman, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines. At ngayong araw na to, atin naman pag-aralan ang isang magandang topiko. Ito yung binibigyan ako ng Ama sa langit ng mga espiritual na kaloob para mapagpala ang iba. So dito makita natin at matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 46,
verses 7 hanggang 33. So magsimula na po tayo muna sa lesson bago ng discussion. Alam mo ba kung anong espiritual na kaloob ang ibinigay sa iyo ng Diyos? At ginagamit mo ba ito para pagpalain ang iba? Binigyan ka ng ating mapagmahal na Ama sa langit ng espesyal na espiritual na kaloob. Hindi ito para lang sa iyong sariling pakinabang, kundi upang tulungan mo ang iba, lalo na sa panahong ito ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 46, verses 7 hanggang 33, tinuturo sa atin na ang mga espiritual na kaloob ay binibigay para sa kapakinabangan ng mga anak ng Diyos. Kung minsan, hindi natin agad napapansin ang mga kaloob na ito. Maaaring ito ay katalinuhan, pananampalataya, pag-aliw, kakayahang magturo, o kahit ang simpleng kakayahan na makinig sa may damdaming puso. Sa kasaysayan ng mga banal na kasulatan, tulad nila Solomon, Daniel at Ether, nakita natin kung paano ginamit ang mga kaloob ng Espiritu upang magdala ng liwanag sa iba. Ganito rin ang hamon sa atin ngayon na gamitin natin ang ating mga kaloob para palakasin ang simbahan ng ating pamilya at ang komunidad. Kung hindi mo patiyak kung ano ang iyong kaloob, lumapit ka sa Diyos sa panalangin, maglingkod at magpakatino sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Sa pagtitiis at pananampalataya, unti-unti mong makikita ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Alam ko na binibigyan tayo ng Diyos ng mga espiritual na kaloob dahil mahal niya tayo. Naranasan ko na ang tulong ng Espiritu sa mga panahong kailangan kong palakasin ang iba. Kapag ginagamit natin ang mga kaloob na ito para kay Jesus, lumalakas ang ating pananampalataya at lumalalim ang ating pagmamahal bilang magkakapatid. Magandang araw my dear brothers and sisters. Welcome sa ika-4 na araw ng ating pag-aaral sa Come Follow Me. Ito pa inakuha ko sa ating manual and naway po na andyan pa rin kayo para makinig at samahan ako. And ako po'y nananalangin ng inspirasyon galing sa Diyos na maibigay sa akin para po mabless patuloy ang aking buhay. Ganon din po ang buhay ng nakikinig ngayon. So dito ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, section 47, na nais ng Panginoon na maisulat ang kasaysayan ng kanyang simbahan. Bakit nga ba mahalaga ang itala ang kasaysayan ng iyong buhay? Nais mo bang malaman kung anong mahalagang misyon ang maaari mong simulan ngayon pa lamang? Isang misyon na may panghabang buhay na epekto. Isipin mo ito, kung ang Panginoong Hesukristo mismo ang nag-utos na maisulat ang kasaysayan ng kanyang simbahan na ating mababasa sa D&C section 47. Ang tanong, bakit kaya? Sapagkat mahalaga sa Diyos ang alaala ng kanyang mga anak. Mula kina Moses hanggang kay Nephi at maging kay Abraham. Ang pagsusulat ng mga karanasan, pangitain at katotohanan ay naging paraan upang mapanatili ang pananampalataya at magabayan ang sumusunod na henerasyon. Sa panahon natin, ngayon na puno ng social media at instant na impormasyon, madalas ay makakalimutan nating itala ang mga tunay na mahahalaga. Ang ating mga espiritual na karanasan at ugnayan sa Diyos. Tayo ay hinahamon na isulat ang ating sariling kasaysayan upang mapapalahanan tayo ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Sa Family Search, maaari mong simulan ito. Ang pagtatala ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong mga anak at apo na isang araw ay maghahanap ng liwanag mula sa iyong patotoo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Hesus na palaging gumagabay sa akin. Alam ko
na habang sinusulat natin ang ating mga karanasan, kasama siya. Pinapalakas niya tayo at ang ating pamilya. So my dear brothers and sisters, para sa akin habang binabasa ko, maraming insight na pumapasok sa aking isip. Yung una dito, bakit kaya mahalaga sa Panginoon yung mailagay sa kasaysayan o sinusulat ang mga karanasan noong unang panahon? Simula tayo kay Adan, papunta kay Abraham, papunta kay na Moses or Noah before kay Moses, Isaiah, at iba pang mga propeta, pati na sa mga kings, Daniel, Solomon, hanggang kina Nephi. Ganoon na din sa panahon ni Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo. At ganoon na din sa panahon ni Prophet Joseph Smith. So ang tanong, bakit mahalaga? Kasi doon tayo natututo. Walang come follow me if walang sulat galing sa Old and New Testament at sa mga banal na kasulatan. Ibig sabihin, mahalaga. So ang tanong dito, anong klaseng karanasan at history ng buhay mo ang gusto mong isulat? Alam ko na gusto nating lahat ng history ng masagana, kapayapaan. Yun bang yung mga anak natin ay magkakaroon sila ng inspirasyon tungkol sa pamumuhay natin, tungkol sa mga nangyari sa buhay natin. Alam ko na wala namang tao na gusto nila na maalaala ang kanilang nakaraan, ang kanilang pagkatao na masama o hindi maganda. Gusto natin yung ating ipapamana sa ating next generation ay maganda. Kahit nga yung sabi ng Panginoon, kahit na ngayong masamang tatay, hindi niya kayang bigyan ng ang tawag doon, kasamaan yung kanyang anak. No? Ang ibig sabihin na lahat tayo gusto natin ng magandang karanasan. So paano? Ang tanong naman dito is, paano tayo magkakaroon ng magandang kasaysayan sa ating buhay? So dito makikita natin na everyday pala ng buhay natin na ginagawa natin, nakaka-apekto yun sa hinaharap. So siguro, isa siguro na matutunan natin yung salitang kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin ay siya din ginagawa natin sa Diyos. Noon yung santong kabayo, banal na aso. Akala ko, nung bata ako, sabi ng mga matatanda, huwag kang makinig dyan kasi ano yan, sa kasamaan yan. Habang pinapakinggan ko in my late age, no, matured na ako, ibig pa lang sabihin nun, yung parang andun yung makita natin yung dalawa, yung totoong membro, original na member at yung artificial na member. Di ba? Yung isang ali na sumasakay sa jeep and then may hawak na rosaryo, parang ganon yung sinasabi doon. Kasi na-interview yung singer at sabi niya totoong karanasan na nag-uusap lang sila ng kapwa na singer and then they come up in that kind of kanta. Anyway, balik tayo doon. No? Tapos, sabi niya para lang. Sabi niya sa may tsuper. Sabi ng tsuper, doon na po sa kabila kasi bawal pa may nanguhuli. Tapos minura ng ali na may hawak na rosaryo yung driver. Tapos patuloy pa rin yung driver para doon para o huminto sa lugar na pwede silang huminto, no, para hindi sila madadakip. Tapos sabi doon sa kanta, mura pa rin ng mura ang ali. So doon natin makikita na dapat kung ano yung ating practices or ginagawa, yun din yung ating makikita sa ating aksyon. Di ba? Alam nyo, my dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, ako sa prangkang istorya, gusto ko talaga na sumama sa taong spiritual. Regardless if member siya ng simbahan o hindi. Totoo. Bakit? Kasi ako personally, marami akong kahinaan na kailangang i-overcome sa aking sarili. Kung tatanungin niyo ako, malayo ka pa ba sa Celestial Kingdom, Brother Dave? Kung sa Panginoon, sa grasya, sa grace ng Panginoon, sabi nga niya, no? For all the things you can do
Kahit na anong gawin mo, kung wala yung grasya ko, hindi ka maliligtas. Di ba? Sa grasya ng Panginoon, sa paintulot niya, pwede na. Pero pag ako, napakalayo ko pa doon sa examination, kung sa exam pa. Pag kukuha ako ng exam, parang pwede akong ma-fail, pwede akong hindi ma-fail. No? Kasi, it's easy to say na gusto kong pumunta sa Celestial Kingdom. It's easy to say na, ito yung goal ko. Gusto ko talagang pumunta doon. Yung tanong naman dito, mahal kong kapatid, is, yung attitude ko ba ay pang Celestial Kingdom? Kaya balik tayo doon sa bakit sinabi kong gusto kong sumama sa mga espiritual na tao. Dahil yung mga taong namumuhay sa espiritualidad, parang ano yan eh, parang pasa-pasa. Nagre-reflect yon at sabi nga ng Panginoon, yung salt mo, ibahagi mo, yung ilaw mo, ibahagi mo sa iba. Diba? Yung tawag na tulungan. Hindi yung hilahan pababa, kundi hilahan pataas. Magandang umaga again, mga mahal kong kapatid in Christ. And ngayong araw na to, 5 days, no? 5 araw ng ating pag-aaral sa Come Follow Me. And naway na lahat ng nakikinig ngayon ay nasa mabuting kalagayan. And naway ang banal na Espiritu ay sumama sa atin ngayon para na magbigay ng kaalaman sa ating pagtatalakay sa ating topic ngayong araw na to. So dito sa 5 araw, ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan pa rin, Section 47. Ang salitang, maaari akong patnubayan ng Espiritu Santo habang ginagampanan ko ang aking calling. Naranasan na ba natin na tanungin ang sarili natin? Totoo ba na ito ang gusto ng Diyos para sa akin? Totoo ba na may planong Diyos para sa akin? Si John Whitmer, sa Doktrina at Mga Tipan, Section 47, ay nagtanong din kung ang calling niya ay talagang mula sa Diyos. At sa kanyang sagot, ipinakita ng Panginoong Hesukristo na oo, ang mga tawag niya ay may layunin at hindi kailanman aksidente. Ang Diyos ay hindi basta nagbibigay ng tungkulin. Binibigyan niya tayo ng Espiritu Santo upang gabayan tayo. Sa panahon natin ngayon, madalas tayong matakot o magdalawang isip kapag tinatawag tayong maglingkod, lalo na kung tingin natin ay hindi tayo sapat o kulang ang talento. Pero ang totoo, hindi kailangang perpekto ang bawat isa bago ka tawagin. Dahil habang tumutupad ka, ginagabayan ka ni Jesus araw-araw. Sa tulong ng Espiritu Santo, makakahanap ka ng direksyon, lakas at kapayapaan kahit sa may hirap na gawain. Ako mismo ay nakaranas na ng mga sandaling nagduda ako sa sarili ko. Pero nang manalangin ako at sumunod, pinatibay ako ng Espiritu Santo. Totoo ang patnubay ng Diyos at gusto niyang magtagumpay tayo sa bawat calling na ibinibigay niya. So my dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, dito sa Doktrina at Mga Tipan pa rin, 47, sa 5 days na nating pag-aaral, na maaari akong patnubayan ng Espiritu Santo habang ginagampanan ko ang aking calling. Dito matutunan natin na minsan pag tayo tinawag, nakakaramdam tayo nga ng ay hindi ako sapat, hindi ako ready, o hindi ako matalino tulad ng iba. Hindi ako karapat-dapat para sa calling na ibibigay sa akin o ini-extend sa akin ng mga leaders. Mahal kong kapatid, hindi naman sa talino o sa galing or sa talent binabasihan ang ating calling.
binabasihan ito kung saan meron tayong puso na handang sumunod at ating kamay na handang tumulong. Ang kailangan dito is kahit na dahan-dahan, pakonti-konti, meron tayong konting kaalaman. Ang mahalaga ay atin itong binibigay sa Diyos. Tayo'y nagkakaroon ng puso na willing na maglingkod sa kapwa natin. Di inaangad ng Diyos na perpekto tayo kasi nasa process pa rin tayo ng refinement o araw-araw nagbabago tayo. So mahalaga po sa buhay natin na meron tayong calling. Huwag nating kaligtaan na kailangan tayo ng Diyos, kaya tinawag niya tayo na para maglingkod tayo. So isa siguro na tanong dito, mga mahal kong kapatid, is paano ka makakatanggap ng calling if andun ka nalulugmok? Ito po ay question not only lang sa inyo kundi sa akin din. Dumating na ba sa point sa buhay mo na feeling mo na pakiramdam mo na hindi ka belong? Kasi bago natin ayusin yung mga bagay sa labas, ayusin muna natin yung mga bagay sa loob. Dumating ba sa punto sa buhay mo na hindi ka belong sa church? Na pag pumupunta ka sa simbahan, yung tila bang walang nagsishake hands ng kamay mo, walang nagpapansin sa'yo, andun ka lang sa kilid. Kung papasok ka sa sacrament meeting, andun ka lang sa pinakahuli na kaupo. Pag lumabas ka, parang naiilang ka na pumasok sa mga klase. Kasi feeling mo na hindi ka papansinin at hindi ka pinapansin. Maliban sa feeling mo lang na ito yung nangyayari, either by coincidence or by choice. Gusto kong sabihin sa iyo at ganoon din sa aking sarili na mahalaga ka sa Diyos. Kailangan ka niya. Sabi ko nga parati, pag ilalagay natin yung ating faith sa tao, maproprostrate tayo. Mawawalan tayo ng gana. Mawawalan tayo ng faith. Bakit? Kasi as human being, nagkakamali ang tao. Nagkakamali tayo by intention or unintentional. Diba? Intention meaning yung parang sinasadya natin yung ginagawa natin. Meron ding natin sadya. Ang sabi nga ni President Gordon B. Hinckley, yung late president, before kay President Thomas S. Monson, sabi niya, yung member, kailangan niya ng friend. Kailangan natin ng someone na kung saan we belong. Na hindi, na yun bang pag pumunta ka dyan, alam mo may kaibigan ka. Diba? Na bahala ang mangyari basta meron kang kaibigan na hindi ka ba alone. Diba? Nagkasama kayo. And yun yung maganda. Ako, nagstay ako sa church, naging part ng pagiging active ko sa simbahan dahil may mga kaibigan ako. At to those na nakakaramdam na alone sila, huwag nating isipin yung iba, isipin natin yung Diyos. Kailangan ka ng Diyos. Ang mismo yung Panginoon nagsasabi sa iyo na kailangan kita. You are in need sa simbahan. Ano mo yung mga pain mo, ano mo yung mga nararanasan mo, kailangan ka ng Diyos. Ano niyo po, kahapon nag-visit kami ng friend ko. Hindi ko pansin na matagal na kaming magkaibigan, kaso sa siguro may mga time sa buhay na hindi kayo magkasundo. And 7 years na siya na hindi nagsisimba. Wala na rin siyang temple recommend. So sabi ko sa kanya, nireactivate ko siya, parati ako nagchat-chat and nagkaroon kami ng bonding. So
So, sabi niya sa akin ganito yung mga goal niya. And humingi ako ng sorry sa kanya. Sabi ko, tama yung sinabi mo na okay lang na pagsabihan kita. Kasi dati ako yung branch president, tapos siya yung branch mission leader. No, kaibigan kami. And wag lang yung itatakwil mo ako as friend. And totoo yun. Totoong kaibigan, nag-aaway kayo, tapos nagbabate, and you improve. Doon tayo natututo sa mga mali natin. And I said sorry to her, to him, many times. Tapos, as we reconcile, after ng discussion namin, sabi ko sa kanya, bro, this year mag-o-open na yung temple sa Bacolod. Sabi ko sa kanya, gusto mo punta tayo doon. No, sama ka sa amin, libre na pamasahe. Pero before niyan, 'di ba, alam mo naman na kailangan mo na kumuha ng temple recommend, sabi ko sa kanya. And sabi niya, alam ko 'yun, sabi niya. Parang ano pa siya, alam ko 'yun. Tayo magsisimba ako, mag-start ako magsimba this Sunday para makakuha ako ng temple recommend. Sabi ko, oo, hindi 'yun para sa kanila. If you feel na hindi ka part ng community, part ng branch, no, para sa Diyos, para sa sarili mo, no, para sa mga next generation, yung mga pamangkin mo, sabi ko sa kanya. And then sabi niya, sige. So yun, and naghiwalay kami, and in good terms. And then pag-uwi, nagsabi siya sa akin na thanks, mga ganon. Sabi ko sa kanya, marami akong pagkukulang sa'yo na hindi ko napunan. Ganon. Tapos, sabi niya, wala namang pagkukulang. And then I shared to him ano yung mga pagkukulang ko bilang kaibigan. So, yung reactivation at pagtulong sa iba, hindi kasi yung parang ano siya, yung artificial na member, balik tayo sa artificial member. Yung bang kakausapin lang kita, tapos nagawa ko na yung part ko, bahala ka na sa buhay mo. Yung totoong ano kasi, yung parang tatuhin natin yung gusto nating reactivate na tunay na kaibigan. Ando na yung constant na nag-uusap tayo, na binibisitaan natin, yung talagang literal na bisita, hindi lang yung dahil napilitan tayo. Which is where, una, syempre, makakaramdam tayo na napilitan tayo, no? Kasi by compliance, pero maganda na mahalin natin yung calling na meron tayo at yung mga tao na part ng binibisitaan natin, kasi magiging maganda yung trabaho. Yung bang hindi pwede na sa isang beses lang tayong magbisita sa tao and then di conclude na okay na yun, nagawa na natin yung trabaho natin. Maganda yung talagang tunay na ginagawa. Sabi nga namin kahapon, yung sabi niya sa akin, yung simbahan kasi, President, para siyang, alam natin na para siyang hospital. Hindi siya hospital ng mga may sakit sa physical, pero hospital siya para mapagaling yung ating mga kainaan, yung ating mga pagkukulang sa buhay. Kasi lahat sari-sari eh. Yung mga member ng simbahan, hindi naman pinanganak na member ng simbahan, di ba? Iba't ibang ng pinanggalingan. So, meaning to say, maraming mga pagkukulang. So, mahal tayo ng Diyos. At dito nagtatapos yung Kampalumi lesson natin for this week. Hayaan po natin yung banal na espiritu na siyang puma sa atin. At makaramdam tayo ng kaginawaan, ng peace at happiness sa buhay natin. Mga mahal kong kapatid, from Luzon to Mindanao, maraming salamat sa pagsama at naway tulungan niyo po ako na i-share yung mensahe na to sa mga kapatid pa natin na mga hindi pa nakakarinig, especially to those na nasa bahay lang, hindi nakapagsimba dahil sa katandaan, dahil sa mga anumang reasons nila. And gusto ko pong ipaabot sa inyo na kahit dito lang po sa aking boses ay mapapadama ko po sa inyo na mahal po kayo ng Diyos. At mahal ko rin po kayo, mga kapatid. And all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.